Good morning po mga ka-neighbors and good morning po sa ating lahat. Ayan po today, working naman po sila dito sa may west side area. Bali tapos na yung sa swimming pool area. So yung west side, yung katapat nung taas na una natin ginawa. Since tapos na, andito na po tayo sa west side. And then, ikinakabit na rin po yung mga ilaw na previously, di ba, nagpalit lang naman tayo ng ceiling. So, na ikabit na nga po yung mga spandrels natin, ay inilalagay na nga po itong mga ilaw sa same place kung saan siya ay nakalagay previously. Ayan. So, okay. At sige po, ayan, panoorin natin ang installation process. Hinat-ngat na talaga. Sa bagay, mahirap kasi nakahawak yung isang kamay plus may sugat yung isang kamay. So, walang maghihila kundi nga yung diskarte lang. Hinat-ngat na. Ito lang. And syempre, right after nga po na maikabit natin yung mga ilaw, ay syempre kailangan ng testing. Ayan. So, okay. May ilaw naman po sila lahat. So, wala nang problem. Okay na po ang mga ilaw. So, bali dito, working naman po sila sa water line. Bali yung pinaka-outlet ng ating gutter. Dito magpapass through po yung mga tubig mo. So, hinukay na po yan doon. Itutuloy yung hukay doon sa kabila. Doon sa daan. So, hinahati po o hinuhukayan yung concrete. And bali ayan, napabilis nga po yung proseso ng paghuhukay kasi nga ay gamit nila itong dalawang jackhammer, so nagtigisan na sila. So kumbaga yung expected mo na medyo matagal-tagal pa yung haba ng work, medyo napadali siya. Tapos since nga po, busy yung daan, naglaan sila ng kumbaga diniskartehan na lang, hindi na lahat ay inalis yung concrete block para po makatawid din yung mga ibang dumadaan kasi sometimes po tayo dumadaan dyan, mahihirapan kung very open naman talaga. Dudukutin na lang dun sa ilalim, isusuot na lang yung pipe. Bumaba na ako dun sa may kanal para maipakita sa inyo yung yung nahukay na nila. Ayun, hanggang dyan. Tapos ayun, yung sinasabi ko sa inyo. Binutasan na lang para yung concrete part dun sa taas hindi mabutas. Hanggang doon sa loob, pwede namang dukutin na lang para madugtong yung butas dito at doon sa labas.
Hindi ko kunin mo yung martilyo di bola pagkakuha ka. May nakausap ka ni ano. So ito po at naglelay na o naglalagay na ng mga pipes doon sa ilalim. Anong size ba to? 4 inches para malaki yung yung daanan. Oops, so ayun. Ito na ha. Isinuot na lang doon sa ilalim. O ayan, may dumarating na sasakyan. Mati-testing natin. Ayun. O, ayun, na-serve yung purpose na hindi pag-alis ng semento sa taas. At madali rin namang naisusuot na yung yung mga pipe doon sa loob. Maluwag naman kasi yung pagkakahukay. Hindi hirap sa pag-mobilize noong pag-i-install ng mga tubo. At ayan, bale nailatag na po yung ating mga tubo mula dito hanggang doon sa kabila. Kasi nga pinutol natin yung, kumbaga nire-remedyohan natin, nire-repipe natin, nire-reroute natin yung daloy ng tubig. Hindi na doon sa dating pinupuntahan niya. Kaya nga po tinanggal natin yung elbow kanina. Kumbaga, naging isang diretso na lang siya papunta po doon sa kanal, doon sa labas. Ayan, kung makikita nyo yan, kung saan yung hinuhukay kanina, doon po lalabas yung pinaka outlet ng ating gutter. Ayan, bale, syempre, pagkatapos ilatag ay kailangan nating patibayin at didikitan na, lalagyan na ng permanenteng pandikit, PVC cement syempre kasi ang tubo natin ay plastic. PVC. Hila, sige to. Sige. Paluin mo. Sige. 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 Op, okay na. Hindi mo na. Op, yeah. Ang kabila. Tulak Yes, manang. Ito sabi mo. Sige, paluin mo doon. Ay, ito. Oh. Saklan mo ng kahoy ha. Mabungaw. Op. Op. Sige. Yeah, balo. Op. Yeah. Yan. Os. Sige, sagad mo. Eh. Sige, sagad na sagad. Eh. Op, ano na siya? Sa. Buo na tunog eh. Sixteen inches kako.
Materialis. Dito, palo. Op. Sige. Op, ya, teka. Sige. Op. Nadapis, Sige. Yan. Okay na. So bali ito sinusuoli na or binabalik na yung mga nahukay na lupa doon sa hinukay kanina. Kumbaga talagang ang purpose ng pagtitimbong o pag-iipon ng lupa ay para pagtapos mo ng purpose mo na halimbawa maglalatag ka ng tubo, pagkatapos noon ibabalik mo din naman doon sa hinukay mo yung lupa. So, hindi ka naman problema ng panglagay ng pantambak ulit. Gaya noong doon sa loob na hinukay, yung kanina, ipinaipon din namin sa sako yung mga lupa niya. Kasi, syempre, kung i-dispose mo siya, just in time na natapos mo na yung purpose mo na paglalagay ng tubo, ay wala kang ilalagay kung itatapon mo yan. So, ayan. Anyway, medyo malambot lang din naman yung lupa dito kasi siya, tambak na rin lang. Ang mahirap lang talaga yung pagkaka-break noong semento kasi makapal. Okay, so yan na lang po mga ka-neighbors for today at okay na. Kumbaga yung pagsisemento, kasi syempre hindi naman itatambak mo lang basta yung lupa kasi kailangan maging matibay siya, ibabalik din natin or lalagyan din niya ng semento later. Pero makikita nyo yan later sa susunod na naming mga videos. So, yan na lang po muna for the meantime. And please don't forget to like and subscribe pa rin po sa aming 641 TV. At salamat po sa inyong panonood. Bye-bye po. Hanggang dito lang. Ito kasi lalagyan ko ng hollow block. Ibaba. Okay na yan ba? Yung nandinat, pag umulan lapat din yan. Okay na yun. Mas na. Lalagyan ko pa kasi ng Kaya lang dito sa likod.